Sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng bagay na pinagkakaloob niyo sa amin. Morning, sir. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na gagawa sa araw-araw. Patuloy niyo po sana kaming gabayan sa lahat ng aming tatahakin. Bigyan niyo po kami ng linaw, ng kaisipan, lakas ng loob, ang bawat isa sa amin, nakaharapin ang mga pagsubok sa buhay namin. Jesus, inaalay namin ang aming sarili sa iyo. Gamitin niyo po kaming tulay sa mga taong gusto ninyong tulungan. Patuloy niyo po kami bigyan ng pagkakataon na mayakap, maabot ang lahat ng mga taong nangangailangan. Muli po, anuman ang meron kami ngayon ay bagay naming ipinagpapasalamat sa iyo. Maging ligtas po sana kami laging lahat. At huwag niyo po kaming pabayaang mapahamak. Uli, maraming salamat po sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiging sa sinakalan, alam na puso sa titik ko'y buhay. Upang inilang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisikin, sa nagatang tutong sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinagang tulang awit sa paglayang minamahal. Ang isang lang watawat ko'y tagumpay na nag-iinig, ang bituin at araw niya kailan ang ay matidinig. Luman ang araw ng walhagit pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang ligaya na kantay bahagi, at mamatay ng dahil sa'yo. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa
morning sa ating minamahal na Vice Mayor Hanny Lacuna, sa ating Kusihal Kenneth Awi Sia, sa ating mga department head na nandito, mga kasamahan nating manggagawa sa paglilingkod sa bayan, lahat ng empleyado at mga bisita. Narito sa ating harapan ang JCI, Junior Chamber International, sa mga pamunuan at mga kasapi nito. Sila po ay bisita natin ngayon at nagnanais silang patuloy na tulungan ang ating minamahal na lungsod. Nasabi ko pong patuloy sapagkat kahit noong kasagsagan ng kalituhan, kakulangan, at so many uncertainties, JCI family and JCI Manila ay kasama natin. Bagamat ngayon ay medyo sa awa ng Diyos at pakikiisa ng mamamayan ay sana nga't magtuloy ang mabawasan ang impeksyon ng coronavirus sa ating pamayanan o sa ating lungsod. Sila po ay tutulong muli at yung pagtulong nila ay naaayon sa layunin ng pamahalang lungsod ng inyong lingkod at ni Vice Mayor na magkaroon ng maayos, panatag at maaliwalas na lungsod ng Maynila. Lalo na patungkol sa kalinisan, kaayusan ng kalsada at mga body of waters sa ating lungsod. Sila po ay magkakandak ng Project Renew at iti-turnover nila. Ito'y bating panimula pa lamang. Hopefully, mabasa sana kayo ng ulan. Andito po yung ating 100 na trash bins na kanilang ibibigay ngayon. At matutuwa yung ating mga Estero Rangers. Opo, napakalaki po ng sakripisyo nila. Modesty aside, thanks to Director Kenneth Amorao, no? And his people, that for the past 1 year and 3 months mahigit, araw-araw na ginawa ng Diyos, ay patuloy silang dumadampot ng mga unnecessary materials or waste materials in the body of waters, particularly with our creeks and or ilog sa lungsod. Hindi madali. Napakahirap. Naging one to sawa ang kakapulot ng mga Estero Rangers ng basura sa ilog at creek. At natutuwa ko, sumusunod sila sa ating panawagang huwag magsawa, dahil naniniwala ko magsasawa din ng kakatapon ng basura ang taong bayan na irresponsableng ilang individual. Hindi man natin maturuan ng tamang attitude yung mga ilang may edad ng individual, ay turuan natin ng tama ang kanilang mga anak na pinanonood ang mga kawani ng DPS, particularly ang Estero Rangers, Baseco Warriors at Team Mandaragat sa Ross Boulevard, Baywalk side, portion of Manila. Matutuwa ang ating Estero Rangers sapagkat meron ng ibibigay din ng JCI
na boom collector. Ito po yung parang nag-iimbudo ng umaanod na basura sa ibabaw ng creek. Kaya maraming salamat JCI Manila. In fact, nandoon na po sa Estero de Vitas yung isa. At sana itong isa maging dalawa, maging tatlo, at marami pa, sapagkat kung inyo pong titingnan ang lungsod ng Maynila, ito po'y binabahagi ng mga creeks or ilog. At marami pa tayong lilinisin. Hindi pa tayo nagtatagumpay dahil ang tingin kong dapat nating makamit na tagumpay ay yung pagbabago ng kaisipan ng mamamayan na huwag dumihan ang ilog o mga creeks. Pero pasasaan ba kapag tayo'y nagpatuloy na magpursigi, one way or another, magbabago rin at tatama na din. At itatama na rin ng mga husto sa gulang ang kanilang attitude sa pagmamalasakit sa ating kapaligiran. At maraming salamat. Bibigyan din nila tayo ng air wash installation of mosquito repellent, disinfectant station, and indoor air purifier. At yung ating Manila Tropical Sakura Project, 100 Philippine native endemic trees. At nais kong batiin ang mga JCI Manila sa pamumuno ng kanilang presidente, President John Bautista Jr., Executive Vice President Chris Liao, Director John Padiernos, Richard Tamayo, and overall Chairman Cleanup Week Andre Bernardo, Project Renew Chairman Willie So, Limitless Cleanup Chairman James Yabot, Airwas Chairman Martin Peñaflor. Ang mga tumulong na kumpanya sa kanila at sa atin, Holcim, Project Management Institute, COPE, Sentinel, and Globe. And before I continue, I would like to request JCI to please say a few words and please inspire the young individuals in the city to do the same. Yung kahit tayo'y bata, meron tayong magagawa para sa ating pamayanan. I would like to call Cleanup Week Overall Chairman Andre Bernardo, please. Thank you, Mayor. Kodi-ko lang po ako. Magandang umaga po. Ako po si Andre Bernardo, Overall Chairman of Cleanup Week Manila. Bago po ako magsimula, nais ko lang pong pasalamatan si Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Hani Lacuna, Chief of Staff Cesar Chavez, DPS Head Kenneth Amurao, City Engineer Armand Andres, Manila Health Officer Dr. Pangan, and Division of City Schools Manila Superintendent Dr. Lim, at sa buong Manila City po sa opportunity na ibinigay nyo sa amin upang makapaglingkod sa aming kapwa Manileño. Wala po kaming magagawa kung hindi dahil sa suporta ninyo. Gusto ko lang din po batiin ang mga kaibigan natin mula sa DENR, represented by Mr. Joseph Villaflor and Attorney Manny Rodriguez, at mga kaibigan natin mula sa DOT, represented by Mr. John Tanjanco.
Mayor, with your permission po, I would just like to talk a little about our environmental program entitled Clean Up Week Manila. In partnership with the city, DNR, and DOT, ang JCI Manila po ay gumawa ng programa na mag-i-implement ng 5 proyekto sa isang linggo. Ang iba't ibang proyekto na to ay tatalakayin ang iba't ibang facet ng environment: earth, air, water, flora, and sustainability. Hindi po ako gaano kagaling mag-math, Mayor, pero ito po ang summary by the numbers ng Clean Up Week Manila. Since January po, 125 JCI Manila members from our hardworking president down to the new recruits have been working on our program. Pawis at dugo po nila ito while risking their lives during this pandemic to get funds and support. Inabot po kami ng 10 months, 3 community quarantine statuses, 3 postponements, 3 cleanup week iterations, 1 volcanic eruption, and 1 million problems during this pandemic. Pero sa tulong po ng City of Manila, DNR, and DOT, 36 corporate partners at 2 Philippine national senators, nag-persevere po ang bawat membro ng iba't ibang committees para po maihandog namin itong 5 proyekto sa programa na may overall value of over 2 million pesos. Una po, ang Project Renew for Sustainability in partnership with Coke, Sentinel, Spectrum Graphics, Mondenisin, Alexis Marketing, Bio, PC Ready. Magbibigay po ang JCI Manila ng 100 mobile waste bins made from recycled plastic sachets, 150 hero medals, 100 eco-brick thank you messages from public school students of Manila, 50 cotton face masks, 50 high-tech bags, and other various take-home freebies for our DPS Manila cleaners. Second, ang Limitless Cleanup Tondo for Earth ay cleanup drive sa Vitas Community, kung saan magbibigay ang JCI Manila sa tulong ng cleanhome.ph, Stelsen Integrated Systems at Label Pro ng 27 shovels, 12 crowbars, 12 pickaxes, 55 brooms, 150 gloves, 85 boots, 55 sacks, 60 tote bags with packed meals, 56 visual vests, 85 face masks, 55 face shields, 21 long rakes, 21 long scoopers, 50 dustpans, and 50 detachable and flexible sewer hole filters. Saktong-sakto po sa rainy season natin ngayon. Sana po makatulong ito sa itong kagamitan na ito sa paglilinis ng DPS Manila araw-araw. Pangatlo, ang Air Wash for Air ay in partnership with PMI, Warwick and Roger, Tangere Surveys and Prices, Nickel Asia Corp, Holcim Cement, San Miguel Foundation, Globe Telecom, Computer Trend Systems at Senator Pangilinan at Senator Angara. Magi-install po ang JCI Manila sa Vitas Health Center ng vertical garden equipped with 500 air purifying plants, 1 automated motion sensor disinfecting booth, 1 automated thermal scanner and dispenser, 3 fogging machines, 4 heavy-duty indoor air purifiers, and 1 contact tracing app installed in a tablet. Sana po makatulong ito sa ating healthcare frontliners doon na nagsasalba ng 8 barangay sa Tondo. Pang-apat, ang litter boom collector ay device na gumagamit ng current ng tubig upang ma-guide ang mga floating solid waste sa mga creek at estero papasok sa kanyang bibig. Magagamit po ito ng estero rangers natin upang mas efficient po ang pagkolekta nila ng basura. Naka-install na po ang 1 litter boom sa Estero Vitas sa harap po ng Pretil Market sa tulong ng IIPI Flooring, Phil-Am Hardware at Veraga Road Solutions. Panglima po ay ang Manila Tropical Sakura Project in partnership with Embrace Foundation and PLDT, kung saan magtatanim kami ng 25 bait-baitan, 25 banaba at 50 Palawan cherries. Magsisimula po sa Intramuros at sa ibang open spaces ng syudad. Plano po namin gumawa ng sakura comparable po sa Japan upang mas maganda po ang ating capital. Pero ang pinaka-important na number po ay ang number 1. One goal. The one goal ng JCI Manila, government at corporate partners at lahat ng citizens ng Manila, ang alagaan ang kalikasan upang makamit ng ating pangarap ng bagong Maynila. At lagi ko pong sinasabi that the only way to do it is to do it together. Mayor,
upang magtapos po, may isang hiling lang po ako. Hiling ko lang po, sana hindi kayo magsawa sa amin. Sana po ay hindi kayo makulitan sa aming pagtawag upang magbigay suporta. Kasi po Mayor, ngayon na mas nakikilala niyo po kami sa JCI Manila, you will find that we never stop po. Kaya hanggang sa papayagan niyo kami, tutulong po kami ng tutulong through our different initiatives. Maraming salamat po. Pwede po, mag-explain lang po ng konti si Chair Willie tungkol sa waste bins namin kung pwede lang po. Thank you. Mayor, good morning po. Vice Mayor, good morning. Chief of Staff, sir, good morning. So si Project Renew po, meron po tayong 100 na waste bins na gawa po siya sa recycled materials. So yung Project Renew, meron din po siya 150 na hero medal na mabibigay po namin sa mga DPS workers. Tsaka yung mga 100 na eco bricks po na gawa ng mga public school students natin. So ito po ay yung way namin na mag-show ng appreciation sa inyo, sa inyong hard work, sa inyong taos-pusong pagtatrabaho sa pagpulot ng mga basura, pagtulong sa kapwa, at sa paglilinis ng mga surroundings natin. So on behalf of Project Renew and JCI Manila, Mayor, may please turn over the trash bins. Maraming salamat JCI. At sa panawagan ni overall chairman Andre Bernardo na sana raw hindi tayo magsawa. Okay, mag-alala. Mag-donate kayo na mag-donate. Kayo wag magsawa. Alam niyo, ang JCI din na nag-initiate ng kung maalala ninyo yung ating mga quarantine facility. Oh, sila yun. At yung sample ng quarantine facility, pinayagan din tayo ng isang miyembro ng JCI na ikopyahin natin at palaganapin. And today, we already have about 13 quarantine facility in the city of Manila. At in the coming days, lalo pang lalaki yun sa tulong din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH. We will tell you that in a couple of days, about to be finished. I think with my numbers, more or less, we're gonna create 100 more bed capacity in the following days. So to JCI family, thank you very much. Talaga, lagi kong panalangin lahat ng mabuting tao mabasa ng ulan nang dumami pa kayo. But be that as it may, again, patuloy ang aking panawagan, mga kababayan, please, buong kababaang loob, pag-ingatan ninyo ang inyong sarili. Pag malasakitan ninyo ang inyong sarili, para nyo na rin pinagmalasakitan ang inyong mga mahal sa buhay na naghihintay sa inyong kani-kaniyang tahanan. Tayo ay patuloy na makikiisa sa panawagan at gagawa ng mga pulisiya na patuloy na makapagpaluwag sa pagninegosyo sa lungsod ng Maynila. Ngunit inihingi ko ang kusang disiplina, kusa, para na sa ganoon hindi na namin kailangan bigyan pa ng atensyon ang mga regulasyon sapagkat kayo'y kusang sumusunod. Pag nangyari yon, makapagpo-focus kami sa iba pang bagay at magagastos natin ang ating pananalapi na patuloy na labanan ang pandemyang ito at bigyan ng pagkakataon na mapalakas, na makaligtas ang taong na-impeksyon by strengthening our medical frontliners and health facilities in the city of Manila. So muli sa aking mga kasamahang kawani, mag-iingat kayo. Kailangan ko kayo. Kailangan tayo.
ng ating mga kababayan. Kailangan tayo ng mga batang Maynila. Sa mga batang Maynila, please wear mask. Kung kaya nyo pa, wear face shield. Wash your hands. Maghugas kayo ng kamay. Kung kaya nyo rin, alcoholin ninyo. And practice at all time physical and social distancing. By doing this, you are limiting yourselves to get infected. It may not be a guarantee for safety, but definitely it will lower the percentage of probability of getting infected with this dreadful disease called coronavirus. Sa mga negosyante, magbukas kayo ng negosyo, ngunit gusto ko maging responsable din kayo sa inyong sarili, empleyado, at inyong mga kliyente. And we, in the city of Manila, in our own little way, will continue to do the mass gold standard of testing, swab testing, for free. And it will continue to be free and continue to be made available here in the city of Manila for the people of Manila and all those persons or individuals who will come in and out of Manila and doing services, transport and business, so that we will raise the consumer confidence that all those who are serving in the business sector are free and healthy, free from COVID and healthy. This is our own little way to make it available, this kind of service for free, to augment the cost to the business sector and to the employees na wala pang pera ngayon. Hirap na hirap. Sa mga may trabaho naman, naku, pag malasakitan nyo na yan. Marami tayo mga kababayan na hihirapan, na nawalan ng trabaho. Kaya mahalin ninyo ang inyong pagtatrabaho sa pribadong sektor. Pag malasakitan ninyo ang inyong mga field of undertaking. So muli, sa ating lahat, iawa ang Diyos. Kapit lang, Batang Maynila. Kapit lang. At kung meron rin lang naman kayong kakayanan tumulong sa kapwa, gawin nyo na. Gawin na natin. Maliit, malaki, walang timbangan yan. Ang pagtulong sa kapwa ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating mamamayan, sa ating komunidad, sa ating syudad at sa ating bansa. Walang tutulong at magmamalasakit sa ating mga Batang Maynila, kundi tayo rin kapwa Batang Maynila. At kayo na mga Batang Maynila, inihikayat ko kayo na sino mang dadako dito sa lungsod, ipakita ninyo ang kababaang loob, pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila habang sila'y nasa lungsod ng Maynila. So muli, JCI Manila, JCI family and the leadership, thank you for this. Thank you for everything. And those who are helping and continue to help the city of Manila, kayo mag-alala. Sa maliit naming kaparaanan ni Vice Mayor Hanil Lacuna, mga konsihal, department head at kawani, in return of your good deeds, in return of your help, kami sa pamahalang lungsod, pipilitin namin na maging masinop, mainam at epesyenteng mapaglingkuran kayo at ang ating mamamayan. So, maraming salamat sa Diyos. Nakaisang linggo na naman tayong ligtas. At sana'y manatili, makasama ko kayo ulit ng ligtas at malusog
sa susunod na linggo. Magandang araw po. Mag-iingat kayo. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you.